Umarap na nga po si Apollo Sikibuloy at ang kanyang mga kasamahang akusado sa di umano ay qualified human trafficking. Nasa korte na yan at sexual abuse. Sa kauna-unahang pagkakataon sa public hearing ng komite ni Senator Risa Ontiveros, Committee on Women, Children's and Family Relation, Equality o Gender Equality. At binigyan siya ng pagkakataon. Pakinggan nyo yung ilan hong naging pahayag ni Kibuloy na ibinibigay ng pagkakataon ni Chairman Ontiveros matapos po yung ilan sa mga testigo ang nagsabing sila ay biktima ng sexual harassment. Sila ay physically naging naapektuhan. At marami pang isyong lumabas tulad ng di umano ay paglilikom ng pera dito at sa abroad. Higit sa lahat yung sinasabing Angel of Death na grupo o private army. Pakinggan nyo kung mga tanong po at sagot ni Kibuloy sa Senado. Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magresponde sa mga akusasyong ito at marami po sila. Pero unang tanong po, ilan ang miyembro ng KOJC? Ayan o. Di ho niya masagot ka agad. Salamat po, Madam Chair, sa pagkakataong ito na makarap ko ang lahat ng mga nandirito at narinig ko ang kanilang mga testimonya. At magpasimula po tayo kay Miss Valdehuesa. Pastor Kibuloy, tinatanong muna yung ilang member. Ko muna, ilan ang miyembro ng KOJC? More or less po sa tingnan ko po muna ang exact. Hindi siya sigurado. Kahit in estimate po? More or less po, including mga Hindi niya masabing diretso. partners. Yung ibig sabihin ng partners, yung hindi pa membro, pero covenant partner na sila, mga more or less 7 million. Wow. So kasama, so miyembro plus covenant partners, mga 7 million sa inyong pagkabilang. Okay. Sa mga Pero alam po ninyo, ko po, pinabulaanan ito ng PNP. Kasi dun sa report ng CIDJ, ni General Torre, at Colonel Marantan ng Davao City, na-discover nila na mga 8,000 lang ang member ni Kibuloy dito at sa abroad. So ang layo nung sinasabi ni Kibuloy, ang tagal niya bago nasagot, more or less mga 7 million. So sinasabi ng KOJC noong may kaguluhan pa sa Davao, mga 8 million sila, hindi totoo. Kaya sabi ni Kibuloy, pati hindi member, sinama na niya mga 7 million. Pero ang investigation na ginawa ng CIDJ, wala pa or 8 million lang magkalayo po ang figures. So kung sa kayo maniniwala, bahala na kayo. Pakinggan natin ang tuloy-tuloy pa rin pagtatanong ng Senado. Team survivors, sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga minor de edad? At ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse Wala sila? pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. And actually, on that matter and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao. Alam mo, isang maganda rito, kung yung mga gunita, di ba parang wala namang batas sa Pilipinas, ayaw nilang paniwalaan ng ating gobyerno, hindi nila respeto ang ating batas, kaya nga sinagtago. At least ngayon, nanggaling kay Kibuloy na siya kontrolado na ng batas at ng mga otoridad na dadaan sa proseso. Yun daw batas natin sa lupa ang dapat masunod. O, di ba? Yan ang sinasabi natin. Di ba kanyang mga gunita? Sinabi ng kanyang mga member na wala namang batas sa Pilipinas. Bangag naman itong gobyernong ito. Di ba? Mga ganon. So ngayon, inaamin niya merong batas na dapat isundin. So ang sinasabi ni Kibuloy, haharapin niya, china-challenge niya ang lahat ng mga complainant dalhin sa korte at doon sila maglaban. Ayos. Sige, abangan natin ito. Pero doon sa ibang mga issue tungkol sa detalye na di umano mayroon na siyang kaso, ay doon na nga ho niya ini-invoke yung kanyang right to self-incrimination. Yung sabihin, ini-invoke niya yung kanyang karapatan na hindi magsalita. At ginaya yan ni Roy, Jacqueline Roy, Enteng Canada, Ingrid Canada, Pauline Canada, tatlong yun magkakapatid eh. At saka yung isa pang babae, nalimutan ko lagi yung pangalan. Silang anim.
pati si Kibuloy, inimbok na nila yung kailang karapatan na hindi magsalita doon sa mga sensitibong issue. So ayan po ang development. Ewan ko kung masusundan pa itong hearing na ito. Pero sa akin pong analysis at opinion sa nangyaring ito, hindi po nagpatinag, hindi po natakot. Sa halip may mga bagong testigo pang lumabas. At dun ho sa isang nag-testify na taga-Ukraine alias Sophia. Kilala ko yun yung madalas kumakanta, di ba? 8 daw, mga 10 daw sila. Mga 10 daw sila mga taga-Ukraine ang naging member ng pastoral. So, grabe, ang gaganda pa naman ng mga batang yan. Yan. Anyway, so muli pong pinanindigan ng isang mga testigo na yung proseso. Magdadaan muna sa masahe sa paa at na-justify din yung tabi-tabing kwarto. Na bawat kwarto, may mga bata, may mga babae, at ang nakakagulat dun may schedule at Monday to Sunday, 7 days a week, every night. Wow! Walang kahilig-hilig. Kaya kung totoo, every night, Monday to Sunday, naka-schedule daw kung sino yung papasuking kwarto o kung sino ang papasok sa kwarto. Dalawa, pagkita na. Si Kibuloy ang papasok sa kwarto o yung mga babae ang papasok sa kwarto ni Kibuloy, kung saan man yan. Wow! Ayan po. So ano po yung masasabi dyan? Nakakalungkot nga lang dahil kakaunti, halos wala ng mga senador na nag-participate. Si Coco lang at saka si Tolentino. Pimentel at Tolentino, yung iba wala Hindi ko alam kung natakot nga po sa bagyo o natakot kay Kibuloy o natakot yung mga re-electionist na matatapang na senador na laging pabor kay Kibuloy na baka sila'y singilin ng taong bayan sa eleksyon. Naku, kung ano man ang inyong ginawa, hindi na makakalimutan yan. Kahit pa anong gawin nyo mga senador kayo, galit na ang taong bayan sa inyo dahil nakita na inyong kulay at kung ano man inyong pagtatago at paglilinis, wala na yan. Nakaukit na sa mga botanteng Pilipino kung sino kayo, karapat dapat pa ba kayong ibalik sa Senado o hindi na. Yung mga senador na hanggang 2028, baka yun na yung katapusan ninyo. Hindi na. Si Tolentino nga, iniimbok pa nga niya yung kanyang paniniwala sa batas na hindi pwedeng basta hindi daw pwedeng ipatupad kaagad-agad o patupad yung extradition treaty. Hindi daw dapat ma-extradite si Kibuloy. Nakita mo, yung kaagad ng topic, ayun topic dito, hindi sa abroad. So halata mo. At ako, pinatutunayan ko yan sa aking opinion, malapit yan si Tolentino kay Kibuloy ng araw pa. Nagpupunta pa nga yan sa mga samba-samba Okay? So, yung iba naman, hindi talaga dumating. Kung ano man ang inyong iniisip ng mga nanonood, balaya po kayo. Inuulit ko, sila ba'y natakot kay Kibuloy? Natakot sa mga botante? O talagang tamad ang ilang mga senador at hindi gawin ng trabaho kahit nakareses? Di katulad ng mga congressman. Mula umaga hanggang madaling araw o hating gabi nagtatrabaho in aid of legislation, nag-iimbestiga sila at nakikita at naririnig ng tao kung ano yung karapat-dapat nilang malaman. Diba? Ang laki ng pagkakaiba. Any comment, reaction, nasa inyo po yan. Please like ng ating mga video. Isa sa napansin ko talagang tumanda na yung hitsura ni Kibuloy. Pati si Ingrid, parang tumanda rin. Lahat sila. Abay, nakakulong ka na ng mahigit na 1 buwan Talagang hindi biro yan. Sanay sa marangi ang buhay, tapos biglang nakakulong sa kwadradong area. Talagang mahirap yan.